Noon ko pa nung ganyan. Amen? Natatandaan ko yan. May nagpayo, lumaban ka, may katwiran ka. Purihin ng Diyos, andito pa ka pa hanggang ngayon. Kasi yung biyaya ng Panginoon ang pinanaig. Pero, napapunta rin sa ganong attitude. Lahat naman tayo, naghahanap. Amen? Lahat tayo naghahanap kung paano tayo magiging katulad ni Kristo. Pero along the way, tumutok lang tayo, sabi, pagtuon lang tayo ng ating mga mata kay Kristo na siyang nagsimula at siya rin tatapos sa lahat ng ating pananampalataya. Amen! Palakpakan nyo ang Diyos! Praise God! So, yung iba sa atin nagkukunwari na tayo ay matured. Nagkukunwari tayo sa simbahan, sa mga kasama natin. Hindi ako dapat makitaan ng ganitong ugali. Baka sabihin nila, hindi ako matured. No? Hindi po tayo para sa tao nagpapakita o tayo ay nagsisikap na mabago dahil sa tao. No. Kay Kristo lang. Sa harapan lang ng Diyos tayo magsusulit. Kaya kay walang tao, kay may tao, kahit saan tayo naroroon, maging tama ang ating ugali, ang ating pananaw. At hindi ko po malilimutan ang payong ito sa akin. Sa dami ng pagsubok, sa dami ng nakakasakit na mga sitwasyon, sa dami matindi ang mga pagsubok sa atin. Mga kaibigan natin, nagtalusira sa atin, ichinismis tayo, siniraan tayo, nilaglag tayo ng walang dahilan, na-impluensya na ang ating mga kaibigan laban sa atin. So, ang isa ko pong natutunan at gusto ko ring ibahagi sa inyo, always maintain the right attitude. Siniraan ka, huwag kang magalit. Pwede kang magalit, huwag mo lang palubugin ang araw. No, hindi yung, hindi ako galit, pero 5 taon ko na siyang hindi binabati. Ang biyaya ng Diyos, ibibigay sa'yo ang biyaya para mabati mo yung taong kinagagalitan mo. Amen! Mas masarap, mas maginhawang lumakad ng libre ang puso laban sa galit, laban sa hindi pagpapatawad. So, wag tayong magkunwari, maging totoo tayo. At ito po ay traps o ito po ay silbing patibong ng kaaway kapag tayo po ay nagkukunwari. So that masanay tayo na legitimate sources yung pong nagtutuwid sa atin. Kaya sino ba ang mga legitimate source? Sabi nga, yung tunay nating mga kaibigan, naranasan mo ba yun na ituwid ka, nakarek ka ng kaibigan mo? Naranasan mo? Ayan, si Larry, tapyas na tapyas sa akin lagi ang pag magkasama kami. Larry, pero purihin ng Diyos, andito pa rin siya. Kasi yun ay sugat ng tapat na kaibigan. Sasabihin mo sa kanya yung mali niya ng may pag-ibig. Sabi nga, hindi i-condemn, kundi i-convict. No, ang condemnation, ikaw makasalanan ka, hindi ka na magbabago, lagi ang ginagawa mo. Hindi po ganon. May conviction. Sabi nga, mas madali mong akitin ang mga langaw kung sa pamamagitan ng pulot o ng honey kesa sa suka. Sa English, mas maganda. It is easier to attract flies with honey rather than with vinegar. Amen? Naintindihan nyo yan? Amen? Yung mga nagagalit sa iyo, yung mga may problema ng insecurity, yung mga nagre-rebelde, yung mga ayaw sumunod, yung pinupukpok na sa pangaral, ayaw pa rin sumunod, ay iyo daw painan ng
sweets, ng honey, kesa ng vinegar. Amen. Sabihin, more on understanding, humility, love, kesa magalit ka. Amen, Lord. Ang hirap nun. Pero sa tulong ng biyaya ng Diyos, thank you, Lord. Ang sarap ng hangin. Thank you, Lord. Maginhawa na ba kayo? Amen. Praise God. Thank you, Lord. So, nainuwaan ko, mahirap pong tanggapin ang mga pagpintas o pagpuna ng ibang tao. Pero, kung galing po yan sa isang mabuting o lehitimong kaibigan, tanggapin natin kahit masakit. Sapagkat pag tinanggap natin, ang atin lang pong gagawin ay magsisisi tayo at patatawarin tayo ng Diyos. Sa ganon, hindi po tayo na bibigatan, na dalhin ang atin pong mga tampo. Mawawala yon. So, isa pa pong napakagandang source ng correction o pagtutuwid ay ang inyong spiritual leader. Sino bang spiritual leader nyo? Woo! Praise God. I praise God and I thank God ibinigay kayo sa akin. Amen. I am blessed with your life. I'm blessed with you. Salamat po sa inyo sapagkat dinala kayo ng Panginoon dito sa tanimang ito ng Way of the Lord. Kahit na marami pong mga bagay-bagay na kailangan pang ayusin at ituwid sa bawat isa, salamat sa inyo. Amen! Hallelujah! Pamilya ko kayo! Pamilya tayo ng Way of the Lord, Eril. Amen? Isang Himalayang pag minamasdan ko kayo, naiyak ako, Lord. Gawain mo to. Hallelujah. Naranatili kayo. 30 years, Erin? 30 years, mahigit. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, sabi dito, Hebreo 13:17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang sila gawin nilang may kagalakan at huwag may happy sapagkat sa ganito di ninyo mapapakinabangan. Praise God. Sabi dito, in short, sumunod kayo sa spiritual leader nyo na hindi kayo isinusulit sa Panginoon na may hapis. Ano yung hapis? Nahirapang akayin kayo. Kasi every time na aakayin kayo palapit sa Diyos, nag-aalsa ka, ayaw ko dyan. Ayaw ko dyan. Yung spiritual leader naman, ipipihit kayo, tsatsagain kayo, luluhod ang inyong mga pastor, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo ang aking kapatid na ito, ikaw lang pong may magagawa. Lord, bukas mo ang kanyang pangunawa para hindi na siya nagpupumiglas. Hindi na may hapis ang pangangalaga ng pastor sa inyo. Amen? Yung mga sumusunod ng masaya, wala nang hapis. Amen? Hallelujah. Ilang taon, Larry, bago mo na-realize ang pagtulong sa ministeryo. Praise God. So, yung iba sa inyo, matagal na, ninanasan namin na kayo'y ilapit ng gusto, close up sa Panginoon, pero nagpupumiglas kayo. Kasi si Jesus, inihanda na sa inyo yung tagumpay nyo. Inihanda na yung mga sagot sa gusto nyo, sa hinihiling nyo. Kaya lang kayo, malayo pa. Malayo pa, bakit? Hinahadlangan kayo ni Satanas. Alam ni Satanas ang inyong magiging breakthrough, ang inyong magiging pagpapala. Pero hinahadlangan kayo. Kaya andyan na yung paghadlang sa gawain. Andyan na yung, dito na lang ako sa outreach. Hindi na ako sisimba sa main. Yan po ay paglaban sa sinasabing panuntunan ng
church. Amen?